Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. At sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, San Mindanao at saan mang sulok ng mundo, kamusta kayo? Oras natin dito sa Pilipinas, alas 6:20 na po ng umaga, May 17, 2025. Kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated, manonotify kayo pag mag-upload ako ng video at magagawa ako ng live stream. Pag-usapan po natin, and by the way, mamaya alas 3 ng hapon, proclamation po ng mga nanalong senador sa katapos lamang po na 2025 midterm election. So ang pag-usapan natin ay hindi po ganon, kundi itong kaso ni Rodrigo Duterte. Alam naman natin na si Rodrigo Duterte, kahit matanda na, uugod-ugod na, dahil sa swapang at gahaman sa posisyon, takot mawala ang Davao sa pamilya niya, tumakbo pa rin itong matanda na ito sa pagka-mayor. So ang Commission on Election naman, syempre, lahat pwedeng tanggapin, basta able to read, able to write, and a natural-born citizen of this country, pinayagan ng Commission on Election si Rodrigo Roa Duterte na tumakbo. Okay, despite sa mga circumstances na kakaharapin ni Digong, katulad po yan ng ICC. So ika nga, ayun, participate na si Rodrigo Duterte sa pagka-mayor. At syempre, fortunately sa mga kaalyado niya, nabunyi dahil nanalo si Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, nasaan si Rodrigo Roa Duterte ngayon? Nandoon siya nakakulong sa International Criminal Court Detention Cell sa kasong crime against humanity na matatandaan po natin, gin-schedule ng ICC ang preliminary or confirmation of charges sa September 23, 2025. So yun nga, kakatapos lamang po ng eleksyon, nanalo itong si Rodrigo Duterte in a wide margin. Kasi syempre mga taga Davao yan, di talaga yan aalis sa pag-uto-uto at pagkaka-alinga nga yung iba dyan. No? So iba siguro, ayan, naawa lang kay Digong, kaya hindi po, kung baga yung mandato, hindi po dahil sa kandidato siya, kundi dahil sa sympathy. Na, ganon ang nangyayari doon. So balik tayo sa situation ni Rodrigo Duterte. Paano na lang yan? Kasi hindi pa man siya nakapanumpa. At hindi ata siya papayagan na manumpa ng International Criminal Court. So, ang posisyon daw po, sabi ng iba, pwede naman daw po mag-take oath, ipapacilitate ng Embahada ng Pilipinas, then lawyer to lawyer yan, para makatake oath. Ang problema, hindi naman makafunction. Okay? So, dapat ang gagawin ng COMELEC dyan, i-disqualified na lang kapag hindi po makatakbo, hindi po makapanumpa. No? So, ngayon, bigyan natin ng sakit ng ulo ang mga Duterte Dehad supporters. Halimbawa, kapag hindi makapanumpa si Rodrigo Duterte dahil hindi payagan po ng International Criminal Court, may posibilidad kaya na ma-disqualify si Rodrigo Roa Duterte sa pagka-mayor. So ano man, mga Duterte Dehad supporters, may posibilidad ba na maaaring i-disqualified ng Commission on Election? Kasi ganito po, kung hindi man ma-disqualified, so anong mangyayari doon? Kasi sabi ng COMELEC, wala po daw sa kanila ngayon jurisdiction ang kaso ni Rodrigo Duterte dahil tapos na daw po ang kanilang role after election. So, it's up to the Department of Interior and Local Government mag-decide kung suspindihin ba itong si Rodrigo Duterte or uupo ba si Baste Duterte bilang kahalili ni Baste. Kaya lang ang tanong ko, paano hahalili si Baste bilang mayor? Kasi siyang tumakbo ng pagka-vice mayor. Kung hindi nanumpa si Rodrigo Roa Duterte. Kaya nagkaroon ngayon ng dilema or problema. Kasi di ba magtaka ka, di ba? Oo. So ano yan? Maaari kaya i-disqualify si Digong? O ano kaya yung magiging procedure? Magdadala ba yun ng affidavit? Mag-execute ba? Pupunta ba yung kaalyado niya or abogado sa embassy para doon na lang mag-take oath, i-facilitate sa Netherlands. So yan yung mga hindi natin alam.
Pero sa punto na to, may mga opinion na lumalabas na ano kung ma-disqualified si Digong, at saka dapat daw talaga i-disqualified dahil hindi naman nanumpa. Kahit binoto pa siya ng libu-libong mga taga Davao, kung hindi siya nakapanumpa dahil hindi nga papayagan ng International Criminal Court. Dahil ang ICC walang pakialam kung tumakbo man o hindi yung isang akusado doon sa kanila. Ang importante sa kanila, mapanagot or matrial. Okay, matried itong suspitsado na inireklamo sa crime against humanity. So ngayon, kasi nga sabi nga natin, first time nga na magkaroon ng standee na mayor ang Davao. Karton ba? Karton. So o di kaya si Rodrigo Duterte uuwi dito na nakagarapon at nakakarton, paano pa siya manumpa? Pero dapat sana sa Commission on Election, pag alam na ninyo gani na katulad niyan kay Digong, dapat hindi na pinayagan tumakbong pagka-mayor to eh. Kasi alam nila na matanda na. Kung baga hindi na talaga qualify sa public. Imagine 81 years old. Hindi na talaga qualify. Kasi mantakin mo ha, halos hindi na nga ni makagalaw. Oo, kaya lang nagpa-pretend-pretend na lang na malakas. So ito po mga kamunting tinig ang aabangan po natin sa kaso ni Rodrigo Duterte kasi nanalo siya bilang mayor ng Davao, hindi naman siya nakapanumpa. Since hindi siya makapanumpa, sabi ng mga kababayan po natin, ay kailangan po dapat i-disqualified ng Commission on Election itong si Rodrigo Duterte. So, dahil sa hindi po siya nakapanumpa, pag once na ma-disqualified siya, hindi po si Basti ang uupong dapat second to the rank. Ang kasunod ni Rodrigo Duterte ay si Nograles. Kasi kung nakapanumpa sana siya, at saka disqualified siya, di pwede sa vice mayor ang uupo. Paano sa punto na ito hindi siya nakapanumpa? Dahil hindi papayagan ng ICC. So therefore, sabi ng ating mga kababayan, si Nograles ang upo. So ngayon, mga Duterte Rehard supporters, mamaya ko na yan i-discuss sa kabila kong topics, yung pagbitaw bilang, pag-leave muna ng prosecutor ng International Criminal Court. Dahil doon po sa pagbaba ni Karim Khan na prosecutor sa ICC, nagulantang naman ang mundo ng mga DDS nga mga mango at mga alinganga. Tuwang-tuwa yung mga abnormal. Bakit? Isa lang ba talaga siya na prosecutor? So balik tayo dito sa kaso ni Rodrigo Duterte. Aso sa palagay ninyo, ay sabi ng iba, kailangan daw na i-disqualified kasi hindi naman nakapanumpa. So sabi naman ng iba, so sir, kung hindi siya nakapanumpa, so ibig sabihin, si Nograles ang madalo. Kasi hindi man siya nakapanumpa, kasi wala naman siyang mandato eh. Tama man, or di kaya'y aabangan natin kung ano mangyayari sa desisyon ng Department of Interior and Local Government. Kasi sabi ng COMELEC, hindi na daw po nila jurisdiction. Ang kanila yan is mapapanumpa at pagkatapos madeklara na winner. So sa punto na ito, dineklara nilang winner si Rodrigo Duterte pero walang tinatawag na confirmation or walang tinatawag na oath. Walang panunumpa. So, hindi siya elected. So, ibig sabihin, ang pagkaka-elect sa kanya, walang saysay. So, dapat gumawa ng aksyon ang Commission on Elections and bilisan po ng ng Department of Interior and Local Government or DILG. So, kung tayo nag-usap-usap lang naman tayo dito, no, hindi ko naman kailangan na gawing baliw kaagad ang mga DDS. Alam mo naman, makarinig lang ng mga konting kimbot dyan, nagagalit na sila. Pero, valid naman po ang sinasabi ng ating taong bayan na since si Rodrigo Duterte ay hindi payagang manumpa ng International Criminal Court sa kanyang pagkapanalo bilang mayor ng Davao, so ibig sabihin, pwede siyang i-disqualified. At ang uupo ay ang second nung si Nograles. Tanong natin yan sa inyo. So ano man, may idea ba kayo sa mga ganyang bagay? Ako naman, kahit hindi perfecto, pero syempre, sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin pag tungkol po sa pagkapanalo
ni Rodrigo Roa Duterte na hindi po nakapanumpa. So since hindi siya nakapanumpa, so ibig sabihin wala siyang mandato kahit binuto po siya ng taong bayan o mga taga Davao. Tapos abangan pa kung ano yung magiging desisyon ng Department of Interior and Local Government. So yan po ang sitwasyon ni Rodrigo Duterte. Nanalo nga siya, 100,000 nga, mahigit, sobra, almost 500,000 ang boto ni Rodrigo Duterte. Ang tanong, paano siya makaupo kung hindi siya makapanumpa? Paano po siya papalitan ng Vice Mayor kung hindi po si Digong nakapanumpa? So ang hindi pagpanumpa ni Rodrigo Duterte, ground kaya yan ng disqualification? At anong ahensya ng gobyerno ang magna-disqualify? DILG ba? Or yung COMELEC? So abangan na lang natin mga kamunting tinig, pero ang klaro po, hindi pinayagan si Rodrigo Duterte manumpa ng ICC dahil wala namang pakialam ang ICC sa kung ano ang politika na nangyayari po dito sa ating bansa. So yan lamang po mga kamunting tinig. Hindi ko lang po ito lahat idea. Kumbaga sinamarize ko lang kasi may punto naman. Disqualification dapat ang harapin ni Rodrigo Duterte sa pagka-mayor ng Davao dahil hindi siya nakapanumpa, hindi siya pinayagang manumpa. So therefore, dapat si Nograles ang uupo sa June 30 na magiging mayor ng Davao. Hindi po si Baste. Kung yan ang senaryo. Kung nakapanumpa si Digong at halimbawa hindi na siya makafunction, physically incapacitated na siya or whatsoever, kung ano man mga reason. So ang mangyayari po dyan is ganito. Okay? Si Baste ang uupo kung nakapanumpa si Digong. So kung hindi siya makapanumpa, so ibig sabihin, yung second ang panalo. Yan yung dalawang senaryo ngayon nakakaharapin ni Rodrigo Roa Duterte. So maraming salamat po sa inyo once again. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino. Nagsasabing tayo po ang mga bagong Pilipino na may munting tinig sa bagong Pilipinas. Kaya nga po mga kamunting tinig, ito yung pagnilay-nilayan po natin ulit kung ano po ang mangyayari kay Rodrigo Duterte. Nanalo nga siya ng Davao, overwhelming, pero hindi man siya nakapanumpa. Since hindi siya nakapanumpa dahil hindi payagan ng ICC, so meaning, maaari kaya siyang i-disqualified. So kung ma-disqualified siya, ibig sabihin, si Nograles ang uupo. Ngayon, kung makapanumpa ba si Rodrigo Duterte, papayagan ng ICC, at hindi na siya makaperform ng kanyang duties and responsibility, pwede nang gagamitin na si Baste ang magiging successor niya. Am I right? So, paano pag halimbawa hindi nakapanumpa si Digong? Paano po ang kanyang mandato? Kahit binuto po siya ng tao, kung hindi po siya nakapanumpa, may ground kaya para ipa-disqualified ang kanyang kandidatura. At ang maupo ay si Nograles. So, maraming salamat again. DDS, mag-isip kayo kung ano po ang inyong masasabi dyan. Baka magulat kayo. Disqualified na si Digong. Ngayon, pag ma-disqualified na si Digong, tanggap nyo kaya. Kung hindi naman siya ma-disqualified, kailangan niyang manumpa. Kasi sabi po ng ating mga kaibigan at mga tagahanga, minsan may mga iniisip sila, paano na lang yan? Si Rodrigo Duterte na nasa loob ng kulungan. Hindi makaupo sa mga mamamayan ng Davao kahit overwhelming pa ang kanyang pagkapanalo dahil hindi po siya papayagan ng ICC na manumpa.